Welcome to our daily devotion, day 26. Good morning! Magandang umaga po sa inyong lahat. Ayan ako. Isa na naman pong magandang umaga ang ating pong pagbati ngayon dahil meron na namang magandang mensahe ang Panginoon sa atin pong daily devotion. Ayan ako, Monday today, kaya medyo busy day, pero ganun pa man po, bigyan natin ng oras ang pakikinig po sa ating message ni Lord for today. And also, kung di man po ninyo ito mapanood ngayon o masabayan kami, pwede naman pong i-replay. Andyan lang po yung ating pong video. I-check natin yung ating audio. Ayan. So, kumusta po kayo? Kumusta ang inyong tulog at kumusta po ang inyong Sunday kahapon? Ayan, kasi syempre Sunday is a Lord's Day and Family Day. I hope naging masaya po ang inyong linggo. Masaya po ang inyong araw kasama ng inyong pamilya at ng Panginoon. At syempre, hindi naman natin iwanan si Lord. Sa lahat ng ginagawa natin, sama natin siya. Lalo ngayon, Monday. So, simulan natin ang buong linggo ng magandang mensahe mula sa Panginoon. So, double check natin po yung ating pong audio para... Alright, hallelujah. At least po, alam natin na malinaw yung ating sound, no? Magandang umaga pong muli sa inyong lahat. Sobra po ako masaya every morning dahil alam niyo naman, ang mensahe ng Panginoon ay laging nagbibigay ng lakas sa atin, excitement to start the day right. Dahil wala po tayong ibang paghuhugutan ng lakas kundi ang Panginoon. Kanyang salita ang siyang ating sanggalang, ang ating tibay para paglabanan yung mga pagsubok na dadaanan natin sa buhay, lalo na sa buong maghapon. So yung ngayon lang ang ating pong isipin. Huwag na muna pong mag-isip ng advance, no? So, saan ba natin kukunin ito? Ang ating devotion for today ay kukunin natin sa Matthew 5 verse 9. Basahin po natin. Blessed are the peacemakers, for they will be called children of God. Sabi po sa Tagalog, mapapalad ang mga gumagawa ng paraan sa kapayapaan sapagkat sila ituturing ng mga anak ng Diyos. Manalangin po tayo. Panginoong Hesus, maraming salamat pong muli sa isang magandang umaga na kami sinamahan mo, ginising mo, at iningatan mo. Salamat, O Diyos, sa kalakasang hatid mo sa aming lahat. Nawa ito ay magamit namin ng naayon sa iyong kalooban. Samahan mo kami sa aming devotion for today, Lord. Ikaw po ang manguna, ikaw ang makita, ikaw ang maramdaman, Panginoon. At ikaw po ang pumagitna sa aming live na ito, O Diyos. At ikaw po ang siyang magsalita nang sa ganun ay maramdaman ng lahat ng mga makakapanood ang nais mong iparating sa amin ngayong umaga. Itago mo po ako sa iyong likuran, Panginoon. Ako po'y walang magagawa apart from you. Kaya please, Lord, be with us. We need your love. We need your presence, Father God. We thank you, Jesus, and we glorify your name. We honor you. We praise you. We lift your name on high because you deserve all the highest praise, Jesus. We love you, Father God, and we bring back all the glory and praises in Jesus' name we pray. Amen! Hallelujah! Napakaganda na naman po ng mensahe ng Panginoon. Still, nasa Beatitude pa rin tayo sa series na ito. At ngayon po ay nasa ika-7. Tama ba? 7 na tayo na promise ng Lord. Blessing from the Lord na sinasabi niya sa Matthew 5 verse 9. Blessed are the peacemakers, for they will be called children of God. Mapapalad ang mga gumagawa ng paraan sa kapayapaan sapagkat sila ituturing ng mga anak ng Diyos. Napakasarap pakinggan na ikaw o tayo ay ituturing ng Diyos na anak niya. Diba? Lalo na itong mga peacemakers, diba? Sabi nga dito, one look at the world around us and it's clear peace isn't going to make itself. Hindi po kailanman magkakaroon ng kapayapaan ng gano'n na lang. Alam mo yun, yung nandyan yung kapayapaan at mangyayari na lang ito ng gano'n. Kasi alam natin, hindi lang dito sa Pilipinas, maging sa buong mundo, ang daming kaguluhan, di ba? Mga pagtatalo, pag-aaway, gera, ang daming pwedeng maging sanhi ng
pagkakagulo na wala ang kapayapaan doon. You may even have some personal relationships with bitterness and contempt. Excuse me po. Di ba, hindi lang naman po ito buong mundo, hindi lang sa labas ng bahay. Huwag na tayong lumayo. Sa loob lamang ng bahay natin ay minsan hindi na napapractice yung peace. Di ba? Yung kapayapaan sinasabi natin. Sa loob pa lang ng bahay, nandoon na yung pagkakagulo, nandoon na hindi pagkakaunawaan ng bawat pamilya. Ng asawa, yung sa mag-asawa, yung nanay sa anak, tatay sa anak, anak sa magulang. So, ang dami pong dahilan or maaaring problema na nagiging sanhi na hindi pagkakaroon ng kapayapaan sa loob ng bahay. Di ba? Kaya nga napaka-importante na sinasabi dito ng Panginoon, mapapalad ang mga gumagawa ng paraan sa kapayapaan sapagkat sila ituturing ng mga anak ng Diyos. Kaya nga binigay ito ng Diyos sa atin para maging gabay natin, na paalalahanan tayo palagi na maging peacemakers tayo sa lahat ng oras at pagkakataon ng buhay natin, nasaan man tayong lugar. Nasa loob ng bahay, nasa trabaho, nagbabiyahe ka, nasa business mo ikaw, mahawa ka ng negosyo, nakikipag-interact ka sa ibang tao, sa kahit anong ginagawa natin. Kailangan natin na maging peacemakers. Yun yung ipinapaalala ng Diyos sa atin. Blessed are the peacemakers for they will be called children of God. Lagi natin tandaan, pag ako pala ay peacemaker, ako ay tinuturing na anak ng Diyos. Diba? Hindi tayo troublemaker or diba? Yung tayo pa yung magiging sanhi ng kaguluhan. Kasi tandaan natin, magkaiba yung peacemaking sa peacekeeping. Kasi yung peacekeeping, kinikip mo lang na payapa ang isang lugar o ang isang pamilya, pero hindi natin ginagawa or mismo yung tayo yung kumikilos para sa tinatawag na peacemaking, di ba? Or peacemaker. Kasi pag sinabing peacemaker, in fact, Jesus assured us that as long as we're on this earth, we will face trouble, and that is the truth. At hindi yan maiiwasan. Tama? Andyan palagi yung pwede tayong magkagulo, pwede tayong masangkot sa gulo. There will be chaos, division, misunderstandings, and a need for making peace. Diba? Andyan talaga lagi yan temptation para maging magulo. Pero ang pinapakita ng Diyos dito, peacemaking requires action. Hindi lang basta tayo sabi na dapat tayo ay payapa, na dapat itong sundin natin para magkaroon ng kapayapaan. Kailangan may aksyon. At kailangan magsimula yan sa iyo, sa akin. Kumbaga tayo muna. Diba? Kasi madaling sabihin na peacemaker tayo, pero anong ginagawa natin para maging peacemaker tayo? Diba? Sa loob na lang ng bahay natin. Paano ka naging peacemaker sa pamilya mo? Pag nag-aaway ang mga anak, paano ka namamagitan sa kanila bilang nanay, bilang magulang sa kanila? Di ba napaka-importanting alam natin yun? Kasi baka mamaya instead na nagiging peacemaker pala ako palang nagiging simula para magkagulo ang isang sitwasyon. Baka hindi natin napapansin, akala natin kinakalma natin ang sitwasyon, inaayos natin ang problema, yung pala lalong lumalala dahil sa the way natin magsalita, the way natin to inaayos. Katulad sa mga anak. Baka mamaya akala natin inaayos natin yung dalawang anak natin, yung pala lalo itong gumugulo kasi pinararamdam natin na tayo ay may pinapanigan, na tayo ay merong favorite, di ba? Kasi yun yung minsan nagiging word ng ibang anak. Favorite kasi ni mami yan, paborito niya kasi yan, may favoritism. So, titingnan natin as a peacemaker sa loob ng bahay, paano ko ba ito pinapatupad sa loob ng bahay natin, di ba? Kasi baka mamaya, bantayan natin the way tayo magsalita. Paano natin ito hinahandle? Kasi baka nga may napapanigan tayo na hindi natin namamalayan. Napaka-importante na ipinagdadasal natin yan kung paano natin i-handle yung sitwasyon kung may problema. Di ba? Kasi importante po, lalo tayo mga magulang, huwag nating hayaan pinatatagal natin ang problema sa loob ng bahay natin. Lalo na kung nakikita natin na nagiging cause na to ng pagkakahiwalay o dibisyon sa pamilya, sa mga anak, nagkakaroon na ng samaan ng loob. Na alam mo naman na dapat may gawin ka as a peacemaker ng bahay mo, lalo ikaw ay
modelo ng pamilya at ikaw yung nakakakilala sa Panginoon, talagang dapat ikaw magsimula na magpatupad nito at ikaw talaga ang mamagitan sa kanila para maiwasan na yung paglala ng sitwasyon. Hindi ba? Kahit sa mag-asawa, di ba? Dapat, kung merong problema ang mag-asawa o kayo ng asawa mo, kung sa tingin mo yung asawa mo ay hindi magsasalita at hindi mag-open up at ayaw niya ng pag-usapan ng problema, respeto mo yun. Pero kung sa tingin mo, nakinig naman siya, ayusin natin ng may kahinahunan. Diba? Huwag yung away na, alam mo, minsan talaga napapansin ko yan. Ako, weakness ko yan yung tono ng boses ko. Marami ang natitisod sa tono ng boses ko. Na minsan, akala ko sa akin, normal yung boses ko na yun. Na normal yung tono ko na yun. Pero pagdating pala sa ibang tao or sa pamilya ko, ang dating sa kanila, galit na ako. Pero sa akin, sa tono kong yun, di pa ako galit. Kaya talagang, sabi ko, minsan, di ba, hindi rin madali, no? Pero minsan naman talaga, totoo yung tono ko, hindi maganda. Inaamin ko naman talaga yan. Yan yung kahinaan ko talaga pagdating sa reaksyon, yung emotions ko. Kaya sabi ko, yun yung pinapaano ko sa Panginoon na maging maayos ako pagdating dyan. Kasi, dyan ako talagang parang nakakaano ang kaaway dyan Nagagamit yan dahil sa sobrang yung boses ko, tono ko. Yung bang nakasanayan ko dahil nung bata pa ako, sa pamilya namin, yung nanay ko, ganun magsalita na hindi naman siya galit, pero ang tono niya laging matapang. Na-acquire ko yun, na ang feeling ko, ganun din talagang buhay. Na parang normal yun. Na at the back of my mind, na akala ko na, yun ang buhay, ganun ka magsalita. At nadadagdagan pa yan, ang talagang minsan galit ka naman na talaga. So, lalong dumidiin yung salita mo na, hindi mo alam, nakakapanakit ka na pala at nagiging cause ka na ng gulo instead na ikaw yung maging peacemaker. Kaya napaka-importante na bago tayo magsalita, bago tayo magbitaw ng salita, medyo bilang ka muna. Ito, natutunan ko to na bago ka magbitaw ng salita, tigil ka muna, bilang ka ng 1 to 10 or gamitin mo yung, ako madalas ko itong ginagamit yung, thank you, I love you, I'm sorry, please forgive me, bago ako magbitaw ng kahit na anong salita. And I pray, diba? So ngayon, nagagawa ko na mag-pray. Dati talagang buga lang. Alam mo yung bitaw ng salita. Kasi ngayon, hindi mo nga pinarinig yung sinabi mo, pero bumubulong-bulong ka naman. So alam pa rin ng Panginoon yun, naririnig pa rin ng Diyos yun. Kaya napaka-importante po na bantayan natin yung ating salita, yung ating pagbitaw ng salita. Baka hindi ito maging sanhi ng kapayapaan sa ibang tao kung hindi maging sanhi pa ng pag-aaway. Ito pa, minsan sa trabaho, di ba? Baka yung akala mo na ikaw ay nagiging peacemaker dahil nagbibigay ka ng advice sa isang tao, yung pala yung way mo ng pagbibigay ng advice, instead na makatulong sa kanya para magkaroon ng kapayapaan ang dalawang nagkakagulo, naging sulsul ka pa. Ano tawag sa ganun? Yung ginatungan mo pa ang sitwasyon. Instead na maging maayos yung sitwasyon, pinainit mo pa yung away. Na akala mo, normal, kala mo tama yung ginagawa mo at sinasabi mo sa taong to. Yun pala, mas nag-i-ignite, yung parang lalo mo siyang pinag-iinit na magalit ka sa taong to na akala mo nagbibigay ka lang ng advice. Kaya lahat ng mga bagay na yun, medyo bantayan po natin the way tayo magbigay ng advice. Na minsan, bantayan din natin yung hindi naman ata humihingi ng advice, so huwag na muna tayo magbigay. Hanggat hindi humihingi. Ngayon, pag humingi ng advice yung isang nagkakagulong kampo o dalawang tao, bago mo rin bigyan ng advice, mag-pray muna tayo. Ipanalangin muna natin una yung sarili natin kung paano tayo magbibitaw ng salita sa mga ito. Kasi Lord, baka mamaya, imbes na maayos ko ito, ako pa ang maging sanhi ng kaguluhan nila. I hope nagigets niyo po ako. Kasi, nangyayari po sa akin at nangyari yan ng maraming beses sa akin. Na pagkatapos ko magsalita at nung umuwi na ako, tumigla akong nagninilay na, tama ba Lord yung sinabi ko kanina? Nakatulong ba yung sinabi ko? Nagkaroon ba ng kapayapaan sa
magkabilang panig ko sa both sides, o baka ako lang yung nagkaroon ng peace dahil nasabi ko yung gusto ko. Pero yung taong inaayos mo ay hindi naman nagkaayos, kundi nagkagulo pa dahil parang nasulsulan ko pa ata ito na maging magalit palalo, imbis na maayos. So, doon po sa mga bagong nanonood pa lang, pinag-uusapan po natin is galing sa Matthew 5 verse 9. Ang sabi ng Panginoon, "Blessed are the peacemakers, for they will be called children of God." Kasi, tinuturuan tayo ng Diyos na maging peacemaker tayo sa buhay natin at sa lahat ng ginagawa natin. Kahit na kaibigan mo, kausap mo, magulang mo, kapatid mo, kamag-anak mo, kakilala mo, kapitbahay mo. Ayan ako, speaking of kapitbahay, ako po guilty ako dyan ng mga nakaraang panahon na last year. Medyo ngayon kahit papaano, Panginoon, salamat, medyo napipigil ko na yung share ko lang. Kasi dumarating ako sa punto na nagiging troublemaker na pala ako, hindi na pala peacemaker. Kasi minsan yung aming kapitbahay magsisiga. Pagkatapos, pag nagsiga sila, syempre umuusok, no? Tapos may sampay ka. So, yung sinampay mo, mauusukan. So, medyo pagod ka nang nilabhan yun, pinabango mo pa, nilagyan mo ng fabric conditioner, pagkatapos, uusukan lang nila. So, ano yung ginagawa ko dati? Ito yung ugali ko nun eh. Lalabasin ko yan, tapos sasabihan ko talaga siya, minsan pasigaw pa. Na walang paghinahon na yung asing galit ka, na yung kapitbahay mo na uusukan din, parang gagatungan mo pa siya na magalit ka din, no? Kasi yung damit mo rin. Alam mo yun, yung humanap ka pa ng kakampi para dalawa na kayong magalit dun sa tao at yung tao na yun ay awayin ninyo pareho na imbis na maayos, sa tingin mo ba sa pag ginawa mo yun, magkakaayos kayo o magkakagulo kayo? Sasama ba ang loob niya o sasama din ang loob mo na hindi mo namamalayan, akala mo ikaw lang yung masama ang loob, masama rin loob niya at sumama din loob ng kapitbahay mo na idinamay mo pa. Diyan pumapasok minsan din yung mga chismis, di ba? Na minsan akala mo, nagkukwento ka lang. Yun pala, yung kwento mo, may kasama ng exaggeration at may kasama ng pagpupula sa iba o paninira sa iba na hindi mo namamalaya, nagkukwento ka lang. Hindi ka na pala nagiging peacemaker sa pagkakataon na yun kung hindi nagiging troublemaker ka na. Kaya ang dami nating babantayan. Ang galing ng Panginoon para paalalahanan tayo na, teka lang anak, alam mo ba na kapag peacemaker ka, mapalad ka kasi ituturing kang anak ng Diyos kapag peacemaker ka. Kaya panghawakan natin yun. Pag minsan gusto mong mag-chismis, gusto mong gumawa ng kwento na bagay na alam mong ikakagulo ng kapwa mo, teka, bantayan mo, sabi mo, kung nga pala, sabi ng Panginoon, pag peacemaker ako, i-bless niya ako at ituturing niya akong anak niya. Kaya, saraw mo na lang yan. I-tape mo na lang yung bibig mo, huwag ka nang magsalita. Kasi ang daming ganyang pagkakataon. Tayo mga nanay, lalo mga babae, kasi tayo pong mga kababaihan, ay aminin natin at sa hindi, mas madaldal tayo kaysa sa mga lalaki. Maring meron din mga kalalakihan na medyo madaldal din, pero mas marami ang babae. At mas magagaling tayo dyan. Magmanipula, sorry po I'm talking about myself. Mas madali tayong magmanipulate, mangingganyo, manghikayat. Diyan tayo magaling eh. Kaya nga magaling na ahente ang mga babae. Kasi magaling tayo sa ganyan. Kaya nga sana gamitin natin sa tama yung pagiging magaling natin sa mga mabulaklak na pananalita. Huwag natin itong gamitin sa mga bagay na alam nating magdudulot ng kaguluhan sa ating kapwa, sa ating pamilya, at sa marami pang pagkakataon. Okay? Sana natututunan natin itong mensahe ng Diyos sa atin. Sabi dito, yes, peacemaking complete us out of our comfortable bubbles. But for those who are willing to step into the tender space of making peace, here are some thoughts to help you lead the way. Ayan, may mga gabay po na binigay sa atin dito. Kaya napakaganda po ng YouVersion Bible app. Kung kayo po'y wala pang Bible app nito, mag-install na kayo.
magiging gabay po ninyo ito para sabay-sabay tayo magbasa kapag tayo po nagde-daily devotion. Number 1, peacemakers lead the way with humility. None of us are perfect and we are all need grace. None of us are God, but we are all need Him. Leading with a posture of humility is key. So, isayin natin, peacemakers lead the way with humility. Sa totoo lang, ang tunay na pagiging peacemaker ay laging may kasamang kapakumbabaan or humility. Kasi sa totoo lang, hindi mo naman po talaga kayang maging peacemaker kung tayo ay mayabang. Kasi, yun yung sinasabi ko kanina. Hindi ka magiging peacemaker kapag puno ka ng pride. Ang mangyayari niyan, magli-lead ka pa into trouble. Ikaw pa yung magiging dahilan ng kaguluhan kasi nga puno ka ng pride. Pero kapag gagawin mo ng may kapayapaan, gagawin mo yung maging peacemaker ka ng may kababaang loob, ay magiging maayos yan. Talagang magkakaroon ng katiwasayan, kapayapaan. Pero pag puno ng pride, yung way mo ng pagiging peacemaker, yan yung pumapasok yung sinasabi ko kanina na baka ikaw ay maging sulsul pa instead na ikaw ay maging tagapag-ayos nito. Diba? At sabi din dito, none of us are perfect and we all need grace. Walang perfecto. Tayong Diyos is perfect. At kailangan natin ng grace from the Lord. Yung paboran niya tayo, diba? Kasi hindi naman tayo, maaari kasing inaayos mo ang isang sitwasyon o isang bagay o isang relasyon. So, paano ka magiging peacemaker? Kung hindi tayo aasa sa Panginoon, ang Panginoon mag-aayos talaga nito. Huwag mong angkinin na aayusin ko to kasi magaling ako pagdating dyan. Kaya ko yung pagbatiin yung lahat ng mga magkakaaway na yan. Simple lang yan. Ganito lang gagawin natin. Yes, that is a gift from the Lord. Yung gift na meron kang kakayahan para ayusin yung mga ganong sitwasyon. Para maging peacemaker. Pero, tandaan mo, yung wisdom na galing mo para ayusin ang isang problema o isang sitwasyon. Yan ay galing lahat sa Diyos. At aminin natin, hindi natin kaya yung ayusin na ikaw lang mag-isa. Hayaan mong ang Panginoon ang siyang mangusap. At hayaan mong ang Panginoon ang maramdaman ng taong kinakausap mo kapag inaayos mo isang bagay. Nang sa ganun, talagang magiging maayos ito, magiging buo ito at magiging matiwasak. Magkakaroon ng kapayapaan talaga. At maayos ito, nang naayos sa kalooban ng Diyos, yung gusto ng Diyos na mangyari, hindi yung gusto mo. Kasi kapag yung gusto mong mangyari sa sitwasyon, naku, i-insist mo yan, walang makikinig. Kasi mararamdaman nila eh. No, kaya tayo naayos nito kasi may gusto siyang mangyari. Ramdam nila yan. Pero kung ramdam nila na inaayos mo yan, na may kababaang loob, na ang Panginoon ang siyang namamagitan sa sitwasyong inaayos mo, wow, mafe-feel nila yan. Lalo na kung gamitan mo ito ng pagmamahal, kung may kasamang pagmamahal mula sa Panginoon, kung paano mo inaayos ang sitwasyon, o inaayos yung trouble na nangyayari sa pamilya mo, o sa trabaho mo, sa negosyo mo, magugulat ka eh. Ba? Naging maayos lahat kasi iba ang Panginoon kapag kumilos. Isama natin si Lord sa lahat. At hindi mo rin naman talaga magagawa na may kapayapaan, ng may kababaang loob, ang pag-aayos ng isang sitwasyon at maging peacemaker kung wala ang Panginoon sa puso. Number 2, peacemakers lead the way with empathy. Even when we disagree with someone, respectfully listening and seeking to understand their perspective is essential for making peace. Ibig sabihin ng empathy, yung mauunawaan mo yung sitwasyon niya. Kailangan kapag peacemaker ka, lalo na kung tayo ay mga D-group leaders, may mga hinahawakan na tayong grupo sa Bible study, kailangan lumalabas lagi yung pagiging peacemaker natin. Kasi meron pagkakataon. Minsan, gumugulo ang sitwasyon, nagkakaroon ng division, kasi pala, ito may tampo kay ganito. Hindi natin alam, nakapagsalita ka pala ng hindi maganda, na akala mo okay lang sa'yo, pero sa kanya pala nasaktan ka. So, as a peacemaker, ano yung gagawin mo? Dapat meron kang pagkaunawa sa puso mo mula sa Diyos. Na dapat nauunawaan mo yung punto ng bawat isa. Kailangan alam mo at pakikinggan mo ano yung sinasabi nitong kabilang panig at ano rin ang sinasabi ng kabilang panig at saka mo ito pagninilayan kung
Sino nga ba at ano nga ba ang problema nito? Saka mo sila aayusin. Hindi mo pa naririnig ang panig nila, naka-comment ka na kaagad. Nagbigay na agad tayo ng parang conclusion about the problem. Let's learn to listen. Again, lagi ko ito sinasabi. Binigyan tayo ng Diyos ng dalawang tenga, parang 2 beses tayo makikinig. At 1 beses lang tayo magsasalita, kaya isa lang bibig natin. Kapag mayroon tayong grupo or pamilya or katrabaho or sa business natin, meron tayong problemang kailangan ayusin at maging peacemaker tayo sa kanila, makatuto tayong makinig muna. Alamin muna natin kung ano ba talaga ang problema. At tayo ilagay natin lagi ang sarili natin sa ibang tao. Kung ano yung sitwasyon, ilagay natin yung sarili natin sa sitwasyon. Huwag natin yung sitwasyon ang gusto mong mag-adjust sa'yo. Kasi paano natin mauunawaan at aayusin yung problema kung hindi nga natin naiintindihan anong meron? Hindi ba? Kung ikaw ay boss at meron kang 2 empleyadong may problema, learn to listen first. Kausapin mo muna sila ng hiwalay. Pakinggan mo ang side nito at pakinggan mo yung side ng kabila at saka mo sila pagharapin na meron ka ng solusyon at ipagdasal mo yan. Huwag kang gagawa ng sitwasyon ng isang desisyon na hindi mo pinagdarasal. Palagi mo tawagin ng Diyos dahil siya ang number 1 na mamamagitan kung ano man ang problema. At kung hindi mo yan kaya, at lalo na kung hindi nangyayari sa ministry, tawag ka ng leader na siyang mamamagitan para maayos at masolusyonan kung hindi mo na kaya. Number 3, peacemakers lead the way with truth and grace. Anytime Jesus interacted with people, he did so with both truth and grace. We must have both to accurately represent him. Kailangan, as a peacemaker, doon ka lang sa katotohanan. Huwag ka nang lumabas doon. Kung ano yung tingin mo na makakapag-ayos dito para magkaroon to ng kapayapaan, doon tayo sa katotohanan at sa grace from the Lord. Huwag kang lumayo doon. Kaya nga, para maiwasan yung may papanigan tayo, kapit ka lamang doon sa salita ng Diyos na katotohanan. Para nang sa ganun, maayos natin kung anong problemang meron para maging peacemaker ka. At paano mo yun malalaman kung ano yung katotohanan? Of course, dapat ikaw, as a peacemaker, loaded ka ng Word of God. Kasi ang Word of God, lahat po ng ginagawa natin sa buhay natin nasa Bible. Hindi kailangan na i-apply mo lamang yung tungkol sa Panginoon kapag ikaw ay nasa church, kapag ikaw ay nasa ministry, ikaw ay nasa Bible study, o ikaw ay nasa D-group. Ginagawa po yan at ina-apply po yan sa lahat ng pagkakataon, maging ikaw ay nasa trabaho, nasa pamilya, nasa business mo. Lahat po yan, yung word of truth, ang gagamitin mo para maging peacemaker ka sa lahat ng pagkakataon. Diba? Walang problemang gamitan mo ng Word of God. Kasi yan naman talaga ang katotohanan. Kasi alam mo, kapag gumamit ka ng Word of God as a peacemaker, kahit nasa ang lugar ka, magiging neutral ka. Alam mo yun, nagiging nasa gitna ka lang lagi. Kasi hindi ka nakapanig sa kung sino man yung nag-aaway o nagtatalo. Kasi ang gagamitin mo ay yung truth from the Word of God and from the grace of God. Si Lord ang bahala doon. Kasi minsan, gusto natin, pagka inayos natin ng isang bagay, gusto natin maayos ka agad ngayon at alam mo yun, minsan may mga pagkakataon hindi naman talaga agad naayos pero ang pinakamaganda doon, nagamit mo yung Word of God, yung truth about the Lord, nagabayan mo sila at bahala na si Lord dun sa grace niya para ayusin to. Minsan kasi gusto natin nasa kamay natin ng lahat Huwag. Ang Panginoon po ay nandyan, lalo na kung inihingi mo ng tulong sa Panginoon yan at hinayaan mo ang Diyos na makakilos para maayos ito. At parang magawa mo yung pagiging peacemaker mo. God will give you the grace. Yung bagay na parang di mo naman deserve. Pero sige lang, ang Panginoon nandun ang pabor niya. Kasi mahal niya tayo. Ayusin niya yan. Kasi una mong kinonsult, una mong sinik yung Lord So gamitin natin yung Word of God sa kahit na anong pagkakataon. Nasaan ka man. Yung truth about the Word of God. Kung paano mong i-handle ang sitwasyon para talagang magkaroon ng kapayapaan. Number 4, peacemakers lead the way to the feet of Jesus. Apart from Him, we can do nothing. Apart from Him, we are nothing.
When we realize our mutual brokenness as well as our mutual needs for Christ, everything can change. Talagang si Lord pa din. Kapag wala si Lord sa gitna ng kahit na anong pag-uusap o ng anumang aayusin mo, nagkaguluhan as a peacemaker, hindi mo yun maayos ng may kahinahunan, may kababaang loob, ng may pagmamahal kung wala ang Panginoon dyan. Kasi apart from the Lord, we can do nothing. Yun yung lagi natin sinasabi. Wala talaga tayong magagawa apart from the Lord. Only God can give you that peace in your heart para maipasa sa iba. Only God can give you that love, that patience, that humility para humawa ka ng isang sitwasyon na para ikaw ay maging peacemaker. Hindi madali ha. Sa totoo lang, para pag-ayusin mo ang isang dalawang kampo o dalawang tao, hindi po madali kapag hindi mo isinama ang Panginoon. Pero kapag ang Panginoon ay nandyan at hinayaan mo siya ang mamagitan, lalo kung leader ka, tapos inaayos mo isang problema ng on your own, minsan nauuwi lang din yan sa samaan ng loob eh. Baka kasama ka na. Minsan, dalawa lang yung nag-away. Mamaya, 3 na kayo. Kasi pati ikaw kasali na dahil nga hindi mo na control yung sarili mo. Only God can control your emotions. And only God can give you that power, that love, joy, peace, humility, self-control para maayos mo ang isang sitwasyon na naayon sa salita ng Diyos. Kasi kahit ano pa yan, sa trabaho, sa business, sa pamilya, sa church, sa ministry, kahit saan ka pa nagli-lead, kapag isinama mo ang Panginoon kung paano mo ito nililid at kinakausap mo yung mga tao mo nang may pagmamahal mula sa Diyos, maniwala ka, maaayos yan eh. Nagkakaroon ng kapayapaan sa loob ng grupo mo, sa loob ng kumpanya mo, sa loob ng bahay mo, sa loob ng negosyo mo. Grabe, di ba? Kasi yung Panginoon ang sentro dapat ng buhay natin sa kahit na anong ginagawa natin. Because again, apart from the Lord, we can do nothing. Wala tayong magagawa kung tayo hiwalay sa Panginoon. Dahil ang Panginoon lang ang pwedeng magmamagitan talaga. Yes, dito sa lupa, ikaw namamagitan pag may problema ka. May problema pamilya, may problema negosyo, may problema trabaho. As a leader, as a head, ikaw ang namamagitan, yes, dito sa lupa. Pero alam mo dapat, sa puso mo, na kahit ikaw mamamagitan dito sa lupa, pero nandiyan ang Diyos para mamagitan sa'yo naman at doon sa mga taong kakausapin mo. Kasi sa totoo lang, tao ka lang din. Yung emotions mo, minsan nadadala ka sa sitwasyon, nadadala ka sa usap, nadadala ka sa away nila. Kaya hayaan mo ang Panginoon ang mag-control sa iyo. Lord, tulungan mo ko na maayos ko po ang problema ng pamilya ko. Panginoon, ayusin mo ang problema. Tulungan mo ako na ayusin ko ang problema sa negosyo ko, problema sa trabaho ko, problema sa church, sa ministry ko. Because apart from you, Lord, I can do nothing. So maging humble tayo. Let's bow down before the Lord and ask Him for His love and presence na kayanin ko to, Lord. Sa totoo, hindi madaling maging leader. Kahit nga hindi ka leader yung salitang leader. Sa loob pa lang ng bahay mo, leader ka na as a mom. Leader ka na as a parent. Leader ka na as a sister, as a brother. Leader ka na as a friend. Because anak ka ng Diyos eh. You can lead anybody, anyone, papunta sa Panginoon. Tayo magdadala sa Panginoon. Kaya nga peacemakers tayo eh. At sabi ng Panginoon dito, di ba? Blessed are the peacemakers. For they will be called children of God. Saan ng pangako ng Panginoon? Oh, Lord, thank you. Sipin mo yun, Lord, as a peacemaker. Gagawin ko lang yun dito sa lupa. I-acknowledge mo, ituturing mo akong anak mo. Sarap, no? Ang Panginoon, itinuring kang anak niya. Kasi ikaw ang heart mo, ay gusto mo kapayapaan ang maghari sa mundo. Dito, sa pamilya mo, sa trabaho mo, sa business mo, sa ministry mo. Saan ka man nandun, laging gusto mo, peacemaker ako, hindi ako troublemaker, Lord.
And seeking to be a mediator for this in this agreement doesn't mean that every problem will be solved. Yun yung sinasabi ko kanina. Hindi naman lahat kung ikaw yung nag-mediate o pumapagitna, hindi naman agad masasolve yung problem. But the most important thing is, basta't inayos mo yan, ginawa mo na ng paraan, ginawa mo yung part mo as a child of God. Ginawa mo na to ng may humility, love, peace, patience, at hinayaan mo ang Diyos ang makakilos, hayaan mo na si Lord dyan. By the grace of God, magugulat ka. Maaayos yan. Na hindi dahil magaling ka as a peacemaker, but because you have God in your heart, in your mind, and in your ways. Na in God's way kaya naayos, hindi in your way. Diba? It's sarap ng ganun eh. But when we invite God into those spaces and commit to the hard work of peacemaking, He can do more than we can imagine. Yun yung sinasabi ko kanina pa na kapag hinayaan mo ang Diyos sa makakilos, kahit na sa tingin mo parang hindi pa naman naayos, hindi pa na-solve. Pero I did my part. That's fine. Okay na yun. Hayaan mo ng Panginoon na makakilos naman. Kasi ang Panginoon, kapag alam niya yung heart mo kung paano hinandle ang sitwasyon at naging peacemaker ka in God's way, papaboran ng Diyos yan. Yung grasya niya, bubuhos yan at sasabihin niya, magugulat ka isang araw. Ba, naayos niya yung problema? Wow! Ramdam ko kapayapaan sa bahay namin. Ramdam ko kapayapaan sa business ko. Ramdam ko yung kapayapaan sa trabaho ko, sa ministry ko. Because God really helped you. Kasi niyaan mo siya makakilos. Sarap, no? Napakagandang sa buhay natin. Sa lahat ng pagkakataon. Ang Diyos ang maghari. Ang Diyos ang bida. Ano man ang meron ka, may karamdaman ka, may problema ka, even ang karamdaman. Kailangan ng kapayapaan, di ba? Para matanggal na yung mga stress. And how can you be peacemakers for those people? Unang-una palagi, mag-pray. And as a peacemaker, dapat loaded ka ng Word of God. As in, magbabad ka sa salita ng Diyos. Read your Bible. Humingi ka ng gabay sa Panginoon para maging mabuti kang peacemaker. At talagang peacemaker in God's way. At humingi ka ng tulong sa Panginoon na maging tagapamagitan ka sa paraan ng Diyos. Na punong-puno ng pagmamahal, punong-puno ng kapayapaan, punong-puno ng kababaang loob, at punong-puno ng pag-unawa sa ibang tao. Lahat ng yan di natin magagawa kung wala ang Panginoon sa buhay natin. Kaya naman kung sa tingin mo hindi mo kayang i-handle ang sitwasyon na nangyayari sa iyo ngayon as a leader, as a parent, as a mom, as a sister, or as a brother, or nasaan ka mang sitwasyon, sa tingin mo parang hindi ka nagiging peacemaker sa pamilya mo, sa bahay nyo, sa trabaho mo, sa business mo, sa mga tauhan mo, seek the Lord. Sabi nga, seek ye first the kingdom of God and His righteousness. And all these things shall be added unto you. When it comes to all these things, lahat, walang hindi siya ibibigay. At hindi po yung nakarefer sa yaman. Kundi sa lahat ng bagay, if you need peace, joy, hope, love, humility, kindness, gentleness, God will give you that. Ipi-filled ka niyan. All you need to do is to surrender yourself to the Lord. And tell the Lord na, Lord, di ko na to kaya. Ang tindi ng problema ko dito. Isuko mo na, di ba? Kasi sometimes, nandun pa tayo sa pride na hindi natin maisuko sa Diyos. Ang problema pala talaga, hindi yung sitwasyon kung hindi ikaw na. Kaya mo hindi ma-handle ng maayos yung problema is because ikaw na yung may problema. Paayos tayo sa Panginoon. Humbly, bow down, kneel down, and ask the Lord to help us, to fill us with His love, with His Holy Spirit, para nang sa ganun kayanin natin ang sitwasyon. At mangyari ang nais ng Panginoon dito. At
maayos at magkaroon ng kapayapaan para magaang, masaya. Di ba ang ganda ng ganon? Na ikaw ang naging daan para ang mga taong ito ay magkaroon ng kapayapaan kasi nakitaan ka nila na iba to si leader natin kung mag-handle ng situation. Ramdam namin ng Panginoon, ramdam namin ang pagmamahal ng Diyos. Minsan kahit hindi nila yan sinasabi, pero the way kanila tratuhin at pakisamahan ay nararamdaman mo na mahal ako ng mga tao ko, mahal ako ng mga anak ko, mahal ako ng asawa ko because I am a peacemaker of God. Kaya natin yan. Surrender everything to the Lord. Surrender it all to God and ask for His wisdom, guidance, and may He fill you with the Holy Spirit. Sarap, no? Sarap ng pangako ng Diyos that blessed are the peacemakers for they will be called children of God. Lord, thank you. Let us pray. Father in heaven, sobrang maraming salamat, Panginoon, to be our peacemaker. And you wanted us to be the peacemaker here on earth, Lord. Help us, Lord, na magawa namin ito, Panginoon. Fill us with your love, Lord. Fill us with your mercy. Fill us with your humility. Fill us with your gentleness. Fill us with your kindness. Fill us with your humility, Father God. Lord, di namin kakayanin ang lahat ng ito kung hindi ka namin kasama. Kaya, Panginoon, patawarin mo kami sa aming mga naging kasalanan. Kung ito ang mga naging dahilan, Panginoon, upang hindi namin matanggap ang regalong mula sa iyo, patawarin mo kami, Panginoon. Tanggalin mo po ito sa amin katawan, Panginoon, sa aming puso, sa aming isipan, Panginoon. At ikaw ang siyang maghari sa amin at ikaw ang siyang aming maramdaman at mahayaan ka namin makakilo sa aming buhay. Ayusin mo kami, Panginoon, sapagkat wala kaming magagawa kung kami hiwalay sa iyo. Maraming salamat sa iyong pagmamahal, O Diyos. Maraming salamat sa iyong pag-ibig. Salamat sa pagpapatawad. Salamat sa pagkamatay mo sa krus at muling pagkabuhay upang kami ay maligtas sa aming mga kasalanan. Thank you for your love, Lord. Thank you for your mercy. Thank you for your goodness, Father God. Fill me with your love. Fill me with your Holy Spirit, Father, para po ako ay magawa ko ang nais mong ipagawa sa akin as a peacemaker sa aking pamilya, sa aking trabaho, sa aking negosyo, sa aking ministry, Lord, sa aming church, at kahit saan man ako naroroon, Panginoon. Hayaan mo, O Diyos, makita kanila at maramdaman kanila sa aking kilo, sa aking pananalita, Panginoon, as a peacemaker. In your way, Lord, mangyari nawa ang lahat ng mga naisin ko sa buhay at mangyari ang iyong kalooban sa buhay ko at sa aking buong pamilya. Pakaingatan mo kami, O Diyos, sa lahat ng aming ginagawa, sa lahat ng aming plano, Panginoon. Help us, Lord Jesus, na maka-align kami lagi sa nais mo at kalooban mo sa aming mga buhay. Maraming salamat sa pagmamahal mo, Panginoon. Maraming salamat sa paggabay. Maraming salamat sa pag-iingat. Maraming salamat sa pag-ibig na walang hanggan. Salamat po sa aming pamilya. Protektahan mo kaming lahat, Panginoon, maging lahat ng mga nanonood. Gabayan mo lahat ng kanilang pamilya, Panginoon, lalo na may mga karamdaman. Patuloy kong itinataas sa iyo, Panginoon, ang lahat ng mga sakit, Panginoon, higit lalo mga kasamahan kong stroke, Panginoon, na ngayon nagsasuffer pa din, Lord Jesus, ng stroke na ito. Bigyan mo kami ng pagkakataon, Panginoon, na makilala ka. At maramdaman namin, malaman namin, Lord, na wala kaming magagawa. Na ikaw lamang, Panginoon, ang tunay na magbibigay ng kagalingan sa aming mga karamdaman. Maging karamdaman man ito, Panginoon, sa puso, sa kidneys, Panginoon, cancer man ito, O Diyos, anumang karamdaman, Panginoon, ikaw lamang ang makapagbibigay ng kagalingan, Panginoon, at ng miracle na hinaantay namin. Thank you, Jesus. Maging ang mga relationship, Lord, na hindi ayos. Tulungan mo po, Panginoon, ang mga pamilya na tuluyang nagkakahiwa-hiwalay ng dahil lamang sa galit at sama ng loob. Panginoon, tulungan mo po sila, O Diyos, na makita nila na ikaw ang number one at tunay na peacemaker ng buhay namin. Paano kami magiging peacemaker, Panginoon, kung hindi ayos ang aming mga puso? Ikaw ang manahan dito, O Diyos. Maraming salamat.
Salamat, O Diyos, dahil mahal mo kami. Salamat sa pag-provide ng lahat ng aming pangangailangan. Thank you for your love. Thank you for your mercy. Thank you for your goodness. Thank you for your faithfulness. Thank you for your gentleness, for your kindness, for your grace. In Jesus' name we pray. Amen and amen. Ako. Yan. Na ano si Ate Mar, sa sobrang saya ko po. Maraming salamat po sa inyong pagsama sa amin ngayong umaga at nawa po ay samahan niyo pa kami sa araw-araw nating daily devotion at sana po i-follow ninyo ang ating God Loves You Movement Facebook page at mag-join po kayo sa God Loves You Movement Facebook group and also sana po samahan niyo din kami sa aming project, yung One Family, One Bible Project. Kung kayo po ay merong Bible na extra sa bahay ninyo or meron kayong puso na pagtulong para mag-donate ng Bible para po sa One Family, One Bible Project natin this coming December, ay share nyo naman po. Or pwede rin kayong sumali or makibahagi sa atin pong gift giving this coming December. Kasabay po yan ng ating pamimigay ng Bible. Pwede po kayo magbigay in kind or in cash or through the stars. Samahan niyo po kami sa mga proyekto natin ito na naisipagawa ng Diyos sa atin. Alam ko na walang imposible sa Panginoon. At makibahagi po kayo, makisama po kayo sa ating pong proyekto na to. Hindi man po kayo makapagbahagi sa ibang pagkakataon, sa panalangin po, isama nyo kami, ay napakalaking bagay na. Maraming salamat po sa inyong oras. Samahan nyo po kaming muli bukas para po sa ating daily devotion. Kung hindi po kayo nakasabay kanina, pwede pa rin po ninyo itong mapanood sa ating pong replay. Nandyan lang po yan sa ating Facebook page. Maraming salamat din po doon sa mga nanood sa ating pong personal profile. Thank you, Jonah. Ayan, maraming salamat. Glory to God. Thank you sa panonood at salamat sa pagsama sa atin sa daily devotion. Nawa po ay na-bless kayo. Kung kayo naman po ay na-bless nito, please like and share po ang mismong video na ito. Nang sa ganun ay marami po ang makapanood. At marami din pong makaramdam na may Diyos na nagmamahal sa kanila. So maraming salamat po and God bless everyone. See you again tomorrow. Lagi niyo pong tatandaan na mahal po sa akin ng Diyos. God loves you. So, God bless po. Maraming salamat. See you tomorrow at 6:30 a.m. God bless everyone. See you. Bye.